Okay? Sige po, magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay darako sa pagbabasa sa Zacarias chapter 8. Ang host at ang opening prayer ang iyong lingkod. Verses 1 to 7, si Sister Mildred. 8 to 14, Sister Flor. 15 to 23, Sister Lisel. At ang closing po ay si Brother Lance. Sige po tayo dumako sa ating una. Sige po tayo dumako po sa panalangin. Hallelujah. Aming Diyos na banal, patuloy ka namin, Lord, na pinupuri, sinasambat, pinapasalamatan sa mga oras na ito, God. Salamat o Diyos na kung saan kami po iyong tinipon sa isang pribileyo na magkasama po kami upang magbasa ng iyong banal na salita. Kami po o God ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng iyong kabutihan at katapatan sa mga oras na ito. Nagpapalinis po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan upang maging marapat, Panginoon, na lumapit sa iyong presensya. Hayaan mo nga po, Lord, na bigyan mo po kami at samahan mo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa aming pagbabasa ng kaunawaan, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge, wisdom, and understanding, Lord, na ang bawat mga salita mo naming ibabasa sa gabi ito, God, ay maunawaan po namin. Patuloy ka po mangusap sa bawat tagapakinig, Panginoon, upang ang bawat mga salita mo, O Diyos, ay tunay na tumimo sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na sa aming mga kasama na wala po dito, ikaw ang Diyos na patuloy na mag-ingat po sa kanila. At gabayan mo po kami, pangunahan mo po kami sa aming mga buhay at lakbayin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Patatagin mo po ang aming pananampalataya. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan at patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna po sa amin sa lahat po ng bagay na aming gagawin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan at katapatan at muli ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo magsimula. Zacarias chapter 8, at ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako'y may paninibugho sa Sion ng malaking paninibugho, at ako'y may paninibugho sa kanya ng malaking puot. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Sion at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem, at ang Jerusalem ay tatawaging bayan ng katotohanan, at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatahanan pa ng mga matandang lalaki at babae ang mga lansangan ng Jerusalem. Bawat tao na may kaniyang tungkod sa kaniyang kamay dahil sa totoong katandaan. At ang lansangan ng bayan ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan niyon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung maging kagila-gilala sa mga mata ng lalabi sa bayang ito, sa mga araw na iyon magiging kagila-gilalas din naman baga sa aking mga mata, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kanlunuran. Amen. Verse 8, at muli ko silang ibabalik sa Jerusalem
Sila ay aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, lakasan ninyo ang inyong loob, kayo na nakarinig ng mensahe ng mga propeta noong inilalagay ang pundasyon ng aking templo. Bago pa dumating ang panahong iyon, hindi nila kayang umupa ng tao o hayop at mapanganib kahit saan sapagkat ang bawat isa'y ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Ngunit ngayon, hindi ko na pababayaang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Mapayapa na kayong makapaghahasik, magbubunga na ang inyong mga ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain, bayan ng Juda at Israel. Kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Juda at ng Israel. Ngunit ililigtas ko kayo at gagawing pagpapala para sa kanila. Kaya huwag kayong matakot at lakasan ninyo ang inyong loob. Verse 14, ipinapasabi pa rin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Noong una, binalak kong parusahan ang inyong mga ninuno dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa ko nga ito. Amen. Amen. Tayo magpatuloy sa verse 15. Ngunit ngayon, ipinasya ko namang pagpalain ang Jerusalem at ang Juda, kaya huwag kayong matakot. Ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Paiiralin ninyo ang katarungan at pananatilihin ang kapayapaan. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling, sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, sabihin mo sa kanila na ang mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-4, ika-5, ika-7 at ika-10 buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan at pagdiriwang ng Joda. Kaya pahalagan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. Aanyayahan nila ang bawat isa. Tayo na at sambahin natin si Yahweh. Humingi tayo ng pagpapala kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa Kanya ng pagpapala. Last verse 23, sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang magpadagdag ng pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Amen. Dakilayan po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong salita. Kaya po tayo po ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, ang mandakila sa lahat, patuloy po kami na nagpapasalamat po sa inyo sa amin pong binasa. Sambahin ka at dakilayan ka po Panginoon dahil mula pa noon, patuloy ninyo pong ipinapakita kung gaano po kayo kabuti po sa bawat isa po sa amin. Kung paano po hindi nyo po hinahayaan na maubos ang inyong pong pagmamahal, maubos ang inyong pong grasya po sa amin, maubos, Panginoon, yung pagtitimpi ninyo po sa amin. Bagkus, hinahayaan po ninyo na mag-umapaw ang mga ito. Nag-uumapaw po sa buhay ng bawat isa ang inyo pong pag-ibig, ang inyo pong pagliligtas at pinapakita niyo po sa amin na ito'y ginagawa niyo po sa bayang Israel. Nananalangin po kami, Panginoon, na kung ano po ang ginagawa po ninyo before ay inyo pong gagawin po ngayon. Kung papaano mapagmahal po kayo ay ganoon din po kayo ngayon. Kung papaano na iniligtas niyo po sila, ililigtas. At kahit na matigas po ang kanilang ulo, at kahit na nagiging sanhi ang kanilang mga ginagawa na ang mga bansa na kalapit po nila ay mag-usap-usap behind their backs, Panginoon. Nananampalataya po kami
nang kayang-kayang gawin niyo po ang mga bagay na imposible. Alam po namin at pinakita niyo po sa amin, pinabasa niyo po sa amin ngayon, at kami po'y mananampalataya. Ano man po ang hindi po kaya po namin, ano man po hindi po namin kayang abutin, alam po namin na kayang-kaya ninyo po ito. Kaya nananalangin po kami na ganito po, Panginoon, ang gawin ninyo pong attitude po sa amin, na lumapit kami sa inyo sa mga bagay na nasa isip po namin ay imposible dahil alam po namin kapag inilagay po namin ito sa inyong paanan, ay alam po namin na kayang-kaya niyo po itong tugunin. Kami rin po ay nanalangin po, Panginoon, na patuloy ninyo pong ipaalam po sa amin na ang plano ninyo po sa buhay po ng bawat isa kagaya nung sa amin pong binasa ay upang magpuri sa inyo, upang maging dahilan na purihin ng ibang tao kayo, Panginoon, na ang amin pong bayan, dahil po sa bayang Israel, ay maging pong sentro ng pagpuri sa inyo. Kami po ay turuan niyo po kami na mag-umapaw na makikita na po ng ibang mga tao, ang aming pong mga pamilya, ang aming pong mga kapitbahay, kaibigan, na nagpupuri kami sa Panginoon at sa gayoy kami po yung magamit upang sila po yung maidala. Patuloy niyo po ipaalab po sa amin kung gaano po kaganda ang magpuri sa inyo, Panginoon. At yun po ang nais niyo po sa bawat isa. Kaya Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng mga bawat po nakibasa, Panginoon. Meron po magpala sa mga nagbasa. At kayo po pumilos po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin narito. Sambahin ka at dakilain ka, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Sige po, salamat sa lahat po na naki-join at nakibasa sa gabing ito. Bukas, abangan po natin sa chapter 9 ng Zacarias. God bless and good night sa lahat. Thank you. Thank you, Lance. Thank you.